Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Your Grace is Enough, Part 3. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Efeso 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihinda niya noong una pa man upang gawin natin. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sa biyaya ng Panginoon, magpapatuloy po tayo sa huling bahagi ng ating paksa na Your Grace is Enough, Part 3. Sa Efeso 2 verse 10, nakikita natin ang pangalawang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay upang ipakita ang kabutihan ng Diyos sa mga saling lahing darating. Efeso 2 verse 7, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pangalawang layunin ay makagawa tayo ng mabubuting gawa pagkatapos na tayo maligtas.
Pansinin na hindi tayo gumawa ng mabuti upang maligtas. Sa halip iniligtas tayo upang gumawa ng mabuti, pagkat tayo ligtas na. Inahanda ng Diyos ang mga mabuting gawa na gagawin ng bawat Kristiyano. Huwag sana itong isipin ng sino mang Kristiyano na iniligtas ako sa pamamagitan ng biyaya. Kung gayon, hindi ko kailangang gumawa ng mabuti. Totoong nauna ang kaligtasan, ngunit kailangan masundan ito ng mabuting gawa. Sapagkat tinanggap na natin ang bagong buhay kay Kristo. Pagkatapos, kailangan magsimulang ipamuhay ang bagong buhay. 2 Korinto 5:17. Kaya't kung napag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang biyaya ng kaligtasan na mapapasa atin kaagad sa sandaling tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus ay may kapangyarihan magligtas ng kaluluwa. Ang paraiso ay isa sa atin sa sandaling tayo sumampalataya kay Jesus. Katulad ng nagsising tulisang tinanggap na ang paraiso kahit na siya ay nakabayubay pa sa krus. Nakikita rin natin kung gaano kaiba ang Kristiyano sa ibang relihiyon. Itinuturo ng ibang relihiyon na kailangang gumawa ng tao ng mabubuting gawa upang maligtas. Tinuturo nila na maaaring maglinis ang tao sa pamamagitan ng pagtupad ng ilang mga tuntunin ng seremonya. Ngunit huwad ang mga kataruang ito. Hindi malilinisan ang ating panloob ng katawan sa pamamagitan ng gawaing panlabas. Kahit gaano karami ang mga mabubuting gawa, hanggat di nalilinisan o naitutuwid ang mga kalooban, hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos o matamo ang kaligtasan. Ang Diyos ay matalik nating kaibigan. Mahal niya ito. Ibinigay nga niya maging ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo maligtas. Ang pagmamahal din ito ang dahilan kung bakit hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kalagayan. Binabago niya tayo. Ang pag-ibig ay bumabago dahil sa pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus kay raming kaluluwa na bago at naligtas. Ang babaeng Samaritana, si Maria Magdalena, si Zaccheo, ang lalaking tulisan, ang lalaking inaalihanan ng masasamang espiritu, si Pedro, si Pablo. Lahat sila ay nabago dahil sa malasakit pag-ibig ni Jesus. Tayo rin ay dapat naging instrumento ng Diyos sa pagbabago ng ating kaibigan para sa kanyang kapurihan. At ang ating ding kaibigan ay dapat maging instrumento ng Diyos sa ating pagbabago para sa kanyang kapurihan. Ang tunay na magkaibigan ay tulungan para sa makabulang pagbabago ng isa't isa. Sa magkaibigan na tanggap ng isa't isa ang pagtutuwid, ang pagpapayo ng hindi sumasama ang loob upang maging maayos ang buhay at kinabukasan. At dahil sa pag-ibig na ito, sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kasapatan ng biyaya na pinagkaloob sa atin. Tayo ay manalangin. Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga blessings po na binibigay niyo po sa amin. Salamat po na nakadalo po ang ating mga kapatid po sa ating Grab Food Warriors Hall ngayon. Nawa po ingatan niyo po sila na sa kanilang mga workplace po. At bigyan niyo po sila ng blessing at protection po kada araw. Salamat po sa mga binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga daily necessities po namin na natatanggap sa inyo. In Jesus' mighty name, Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay na salita ng Panginoon. A friendly reminders about this sa atin. Be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.